Matapos ang muntikang pagkaputol nitong leeg ni Shin, ngayon na i-review na natin ang chapter 217 and 218 ng Sakamoto Days Ace sa wakas. Masasaksan na natin ang matinding kamalasan ni Shin ngayong ginamit na ni Atari ang kanyang swerte para maligtas si Shin. Na kung saan ay dito niyo matuto ngayon sa chapter na ito ang isa na namang wild at surprising na chapter na puno ng bakbakan. Kaya na may this is Mr. Meken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter dito kina Oki na sinabihan si Shin sa kung paanong paraan ba raw ito makakatakas sa sitwasyon na to. Maririnig naman ang persona ni Takamura na nagsasalita ng mga words na di maintindihan. Nasa isipan naman ni Shin ay sabi niya na may isang paraan lang daw. Maya-maya pa ay nagsimula namang lumutang ang mga keychains at minagnet ito ni Kumanomi sa kanyang kamao at inatake si Shin ng isang suntok na naiwasan naman ito. Nasabi sa isipan ni Shin na gamit daw ang kanyang mind hijacking power kaya niya raw i-override ang behavior ng isang tao ng kahit saglit lang. Pero gumagana lang daw ito ng isang beses sa isang tao. Kaya naman dito na magkasabay na sumugod ang bagong order members mga kaibigan. Kung kaya't ginamit na ni Shin ang kanyang ability at binigyan silang lahat ng command na atakihin si X. Kaya imbis na si Shin ang kanilang atakihin ay ang inatake nila ay ang persona ni Takamura mga kaibigan na blinak ang kanilang mga atake. Nagulat naman silang lahat na sabi sa kanilang isipan na bakit ko ba ginawa yon? Habang si Torres ay natakot naman at nabigla na sabing hoy, ano bang ginagawa nyo? Kung kaya't dito na gumante ang persona ni Takamura at nagpakawala ng isang napakalakas na atake na humati sa paligid. Subalit na iwasan nilang lahat ang atake niyan. Agad namang kumilos si Shin na sabing takbo. Ngayon na, umatras naman sina Kumanomi na sabing ano bang nangyayari sa akin? Sagot naman ni Oki na maaaring ginamitan daw sila ng iispin ni Shin para pagtripan daw ang kanilang isipan. Pero ngayon dahil sa nangyari ay nakapagpalabas na raw sila ng bloodless sa persona ni Takamura. So wala na raw silang choice kundi ang harapin din ito. Tanong naman ni Torres na seryoso ka ba? Nasabi naman ni Kumanomi habang naghahanda na, alam ko na nga ba kaya dapat ay hindi na lang daw sila nakipag-team up dito sa bagong order. Sagot naman ni Oki na tumigil ka nga sa pagiging emosyonal. Naghanda naman itong persona ni Takamura habang si Shin ay sabi sa kanyang isipin na takbo. Kailangan daw nilang tumakbo sa next exit. Subalit inilagay naman ni Gozo ang kanyang dalawang kamay sa sahig na may tubig at dito siya nagpalabas ng kuryente dahil na nakakuryente silang lahat at kasalukuyang di nakakilos. Hinampas naman ni Gozo ang likod ni Uzuki na sabing tumigil ka nga, Kay, ikaw na ang mag-take charge. Hinawakan naman ni Uzuki ang kanyang likod at nakapag-take over na rin na sabing ang sakit nun Gozu. Sabi naman ni Torres na sawang-sawa na raw talaga siya dito. Sabi naman ni Tanabata na ang instrument ko. Nagalit naman si Kumanomi na sabing hoy, pwede kaming mamatay sa ginawa mo. Sagot naman ni Gozo na kung mamamatay ka lang sa ganyang kasimple na bagay ay hindi mo deserve na mabuhay. Napaka low voltage na naman. Sabay sinabihan niya si Shin na nakuryente din na bata, nice try. Sabi naman si Sipa ni Shin na kaya niyang kumontrol ng kuryente. Kainis naman. Tinignan naman ni Uzuki si Shin na sabi sa isipan ni Shin na ang katawan ko ay namamanhid na, hindi ako makagalaw. May kita naman si Oki na nakatingin kay Shin na sabi naman ni Uzuki na sawa na ako sa lahat. Ang mga staff ni Sakamoto sa kanyang store, ang kanyang pamilya, ang mga natitirang order member noon, handa na raw talaga siyang patayin silang lahat at magsimula ng panibagong buhay. Sabi naman ni Gozo na oo, sigurado yan. Ba't di natin simulan sa batang to? Sabay dito na hinuli ni Uzuki si Shin gamit ang weapon nito na sabing pasensya ka na Shin. Sabi naman sa isipan ni Shin na hindi, wala itong silbi. Wala na akong lakas pa para mag-resist. Nag-alala naman itong hinanginana na si Atari kay Shin. Habang si Oki nakatingin lang din dito. Sabi naman ni Uzuki na matagal ka ng istorbo sa buhay ko. Matapos yan ay may isang kamay naman na papa-approach sapagkat dumating na si Sakamoto at pinutol ang weapon ni Uzuki gamit lamang ang kanyang mga kamay. Nasabing simulan mo sa akin, Uzuki. Nagulat naman si Shin na sabing Mr. Sakamoto. Sabi naman ni Uzuki na masyado ka na talagang nakakainis. Sinabihan naman ni Sakamoto si Shin na masyado mong pinipilit ang sarili mo. Ako nang bahala rito. Napansin naman ni Shin na nanginginig pa rin ang kamay ni Sakamoto na sabing Mr. Sakamoto, wala ka pa sa kondisyon na lumaban. Sinabihan naman ni Torres si Uzuki na kung nakakaistorbo raw sila ay pwede naman daw silang umalis dito. Sagot naman ni Uzuki na hindi. Wala naman tayong dapat na pag-usapan pa sa puntong to. Basta patayin nyo lang sila. Kaya dito na nagganda ang lahat na sabi naman ni Shin na lalaban din ako sa tabi mo. Tininan lang naman ni Sakamoto si Shin at sinapak ito na nagpatalsik mga kaibigan kay Shin sa labas. Hinagis din naman ni Sakamoto si Atari patungo kay Shin na sabi naman ni Shin na teka muna. Nang madali naman sina Gozo at Kumanomi para habulin si Shin na sabing hindi kayo makakatakas. Subalit kumuha naman ng granada si Sakamoto at tinihagis ito sa dalawa na naiwasan naman nito. Agad namang tumunog ang fire alert sa loob habang si Gozo ay nag-attempt naman ng suntok na napigilan naman ni Sakamoto. Nasabi naman ni Gozo na tumabi ka. Sagot naman ni Sakamoto na patabihin mo ko. Kaya dito na kinuryente ni Gozo si Sakamoto subalit nakahawak pa rin si Sakamoto sa kanyang braso at nakatitig mga kaibigan. Kaya sabi naman ni Gozo sa kanisipan ang lalaking to. Si Shin naman ay nagmamakaawa naman
buksan ng building na wag daw nitong gawin ang lahat ng mag-isa, subalit sinabihan lang siya ni Sakamoto gamit ang thoughts nito na sabing, Shin, ikaw nang bahala kina Aoi, Hana at sa lahat. Nagulat naman si Shin na balik dito kay Sakamoto nang dumating naman si Torres at naganda, in which ay dito naman tumabi si Gozo at tinamaan tuloy si Sakamoto ng atake. Subalit may napansin naman si Torres nang nakatayo pa rin si Sakamoto kahit butas na ang kanyang isang balikat. Tumalo naman si Tanabata at naghanda na, sabay in-strum niyang kanyang gitara sa harap ni Sakamoto at nakatalo naman dito si Gozo, subalit tinamaan naman si Sakamoto ng shockwaves. Si Komonomi naman ay kumuha ng mga tubo at ibinato kay Sakamoto na nagawa namang makaiwas at mapigilan ng iba. May kita naman na nakatingin lang sa kanila si Sakamoto habang itong grupo ay nagsimula ng mainis. Nasabi naman ni Shin na handa na rin si Sakamoto ang magpakamatay kasi alam daw nito na hindi pa rin ito kayang lumaban. Nasabi pa ni Shin na tigilan na rin ni Sakamoto itong kanyang angas-angasang attitude. Kaya dito na umalis si Shin na sabing hindi kita hayaang mamatay. Matapos yan ay nagising naman si Bold pati na si Hisuke. Nasabi pa ni Kinda na sa wakas ay gising ka na. Sabi naman ni Bold na teka, naaalala ko pa na inatake tayo sa Sky Tower, diba? Nalitas lang tayo sa pagkakahulog salamat sa ilog na to. Dumating naman si Shin na sabing Hisuke at Kinda ka. Masaya ako na ayos lang kayo. Natuwa naman si Hisuke na sabi pa ni Shin na grabe. Subalit bigla siyang tumigil at hindi na nagsalita. Kaya nagtaka naman itong si Hisuke kay Shin. Nasabi naman si Sipa ni Shin na tama. Wala rong humpay na lumalaban itong mga lalaking to. Puro pasahan raw ito at bubog na. Hindi ko pwedeng pakiusapan sila na gawin ito. Na ang ipadala daw itong sina Hisuke sa mga halimaw na yun ay parang pagpapadala lang daw sa kanila sa kamatayan. Na ano na raw ngayon, habang nag-iisip si Shin ay nakapag-conclude siya na sabing kaya kailangan niya raw bumalik doon kahit mag-isa lang daw siya. Sabalit nagulat naman si Shin nang sinabi ni Hisuke na sasama din kami. Sabi naman ni Kindaka na ang Sakamotong yun patagunan naman niyang nilalagay sa alanganin ng kanyang buhay. Sabi naman ni Bob na tara na, pina-hardboiled daw na style. Tanong naman ni Shin na paano niya nalaman. Sagot naman ni Hisuke na oy, halata naman sa mukha mo ano. Shin, wag na wag kang magbabalak na gumawa ng kalokohan ng mag-isa lang. Baliw ka rin at alam mo yan. Sabi naman ni Shin na ano? Sagot naman ni Hisuke na bago ka makaisip ng kabulastugan, dapat na sabihin mo muna yan sa amin. Ngumiti naman si Asakura na sabi naman ni Shin na paumanhin. Tama ka nga. Balik kay Sakamoto na tumagos sa pader ay may kita na pinipilit pa rin itong tumayo mga kaibigan. Nasabi naman ni Komonomi na oy, parang bato lang ang taong to. Paanong buhay pa rin ito? Nasabi naman sa isipan ni Torres na bakit di ka gumaganti sa Sakamoto. Sinabihan naman ni Uzuki si Sakamoto na bakit nagpunta ka pa rito na hindi ka pala lalaban. Ano bang gusto mo? Makipag-usap sa akin? Kausapin ako? O baka nandito ka para makita lang si Rion? Sagot naman ni Sakamoto na nung nakausap daw niya ang persona ni Akao ay nung una ay natuwa raw siya kasi para sa kanya ay parang nagbalik na raw talaga si Akao. Pero mali daw pala siya kasi di raw hayaan ni Akao na mangyari ang lahat ng to. Na ang Akao daw sa loob ni Uzuki ay isang imahinasyon lang daw na binuo ni Uzuki. Sagot naman ni Uzuki na hindi, buhay si Akao sa loob ko. Tugon naman ni Sakamoto na hindi, gaya nga ng sinabi ko, hindi hihintulutan ni Akao na mangyari ang lahat ng to. Kasi kung buhay pa raw ngayon si Akao ay matagal na rong patay itong si Uzuki. Mga salitang mas nagpagalit kay Uzuki na sabing tumahimik ka. So grabe na provoke ngayon si Uzuki mga kaibigan at si Sakamoto naman ay nasa delikadong sitwasyon na ang lahat ng bagong order members ang kanyang kaharap. Makakayanan kaya ni Sakamoto ang lahat ng to at maaabutan pa kaya siya ni Shin? Well, ang isang napakatinding laban at resulta ng laban na gugulat sa inyong lahat ay matutunghayan nyo lang sa susunod na chapter kasi dito mo natin tatapusin yung video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan yung video, klikit na like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.